Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay narito sa tinatawag po natin na gawain natin na online service po natin. At ang pag-usapan po natin is nandito pa rin tayo sa tinatawag po natin na series po ng pag-aaral natin ng salita ni Diyos. Ang gagawin po natin ngayon, pag-aaralan natin, tinatawag po na naniniwala po ba kayo na lahat po tayo ng mga lingkod ng Diyos o disipulo ng ating Panginoon, tayo po ay tinawag at sinugo. Siyempre, pag sinabing tinawag at sinugo, merong gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, hingin muna tayo ng tulong sa nagsugo sa atin, tumawag sa atin, para maintindihan, maunawaan natin yung mga dapat natin gawin bilang tinawag at sinugo ng Diyos. Panginoon, salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi, meron kang gustong sabihin, may gusto kang ipagawa sa amin. Kaya nga, tinawag at sinugo mo kami. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa gagawin po namin pag-aaral, maging encouragement dito para makita namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Salamat sa tulong po ng Espiritu Santo. Ipapaunawa, ipapaintindi po sa amin kung ano ibig sabihin ng tinawag at sinugo. Sa tulong po ng Espiritu Santo, tunay na maging daan dito para magaling kami ng conviction at gawin namin kung anong sinasabi at anong inutos ko niyo. Sa pangalan ni Jesus, o ano sa aming dalangin, Amen. Sabi po sa Lucas 9:1, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan siya ng kapangyarihan at karapatang magpalayo sa mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. So base po dito sa unang talata pa lang, no, may mga gagawin, no? Kung ikaw, alam mo na tinawag ka o tinatanggap mo na ikaw ay disipulo ng Panginoon, ito yung mga dapat natin gawin. No, titignan natin isa-isa. Unang-una, nagagawin daw po natin mangaral tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi sa Lucas 9:2, isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Alam mo, ito po yung ginawa ni John the Baptist. No? Tingnan niyo po sa Mateo 3:1 and 2. Nang mga panahong yon, dumating si Juan na tagabautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanya sinabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, pagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sinasabi dito na malapit na dumating ang ating Panginoon, kaya dapat bilang mga lingkod na tinawag at sinugo, ito po yung unang-una natin gagawin. Kailangan ipangaral natin ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Sinasabi, yung kay John the Baptist, sinasabi niya, malapit na dumating ang ating Panginoon. Which totoo naman. Nakikita niyo na ba yung isa sa mga palatandaan? Ano yun? Mayroong bagyo. May lindol. No? Isa po yan po yung mga sign. Mayroong taggutom at mayroong talagang nakakaranas ng kahirapan. Kasama po yan. No? Alam niyo po, habang tayo'y nabubuhay, ito yung ating mga gagawin. No? Ito yung ating gagawin. Nung pumunta ang ating Panginoon dito, palagi, no, ito yung gustong gawin ng ating Panginoon. Alam niyo po ang maganda sa ating Panginoon? Kapag sinabi niya, inutos niya isang bagay, siya ang unang-unang gumagawa nito. Nagseset siya ng example. Nung sinabi niyang mga ngaral tungkol sa kaharian, siya mismo ginawa niya ito. Nanguna siya. Pinakita niya kung paano dapat mangaral. Kaya nga, kung susundan natin yung kanyang pattern, maganda po. Dahil nandun palagi doon sa sitwasyon na na talagang pinapakita niya. Tinuruan, nangaral muna siya doon sa kanyang mga disipulo. Hindi basta-basta ura-urada sinabi, sige, layas na kayo, punta na kayo ron. Wala. Tinuruan muna niya. Kasama niya itong 12. Tsaka niya isinugo para mangaral. Kaya nga po sabi sa Mateo 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa paghahari, tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Tingnan niyo po ito pala talaga yung tungkulin natin
bilang mga lingkod o tinawag at sinugo. Na dapat sabihin natin ang tungkol sa kaharian, magsisi sa kasalanan, kasi darating na ang ating Panginoon. Pero tingnan niyo po yung dito sa 24:14. Tingnan niyo po, no? Hindi papahintulutan ng Diyos na hindi marinig ng lahat ng tao ang tungkol sa kanyang kaharian. Ano ibig sabihin nito? Si Lord palagi nagbibigay siya ng chances sa lahat ng tao. Kailangan makarinig muna. At saka sinabi, sa kadarating ang wakas. Ibig sabihin, walang po pwedeng tao magsabi na hindi ko alam, hindi ko narinig. Hindi. Kasi bago dumating ang ating Panginoon, ipapakita at marinig ng lahat ng tao ayon sa sinasabi ng kanyang salita. So, dito pinapatunayan na He is a God of chances. Palagi nagbibigay siya ng pagkakataon, no, sa lahat ng tao. Kaya nga sabi ko, ang bait ng Diyos. No? Hindi niya papayagan na ang tao basta na lamang agad-agad mapapahamak. Hindi. Binibigyan niya tayo lahat ng chances. Kaya nga lahat, dapat samantalahin natin lahat ng mga tao na willing makinig sa mga pinapangaral po natin. Kaya hindi po tayo magsasawa na ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Dahil tinawag tayo at sinugo. No? Ano pang gagawin ng mga lingkod ng Panginoon? No? Sumunod, sabi rito, magpagaling ng may mga sakit. Mateo 9:2v. At upang magpagaling ng mga may sakit, alam niyo po, di lang physical, even spiritual na karamdaman, gusto ng Lord ibigay. No? Makikita natin yan, napag-aralan natin ito dati, babalikan ko lang po, in background, Lucas 8:44. Lumapit siya sa, ito yung babae po na nagkaroon ng bleeding, no, 12 years. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Again, pinapangaral, sinasabi ng ating Panginoon na dapat gawin nating ipag-pray o lapitan o bigyan ng pag-asa yung mga tao na parang wala ng pag-asa. Brimo, ilang taon na meron siyang pagdurugo. At tandaan po natin kung babalikan natin nakaraan. Noon, kapag meron kang ganyang sakit, hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga tao. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, binigyan siya ng pag-asa, pinagaling siya. Again, ito ang gusto ng ating Panginoon. Habang pinapangaral natin ang kanyang mabuting balita, ang kaharian ng Diyos, gusto ng Lord, meron din tayong action na gagawin in regarding sa physical na kalalagayan ng mga tao. Ito ay nag-set po ng isang kaparaanan ng ating Panginoon nung inutos niya na magpagaling ng may mga sakit, siya mismo ginawa niya muna. Again, hindi agad-agad inutos ng Diyos. Nagbigay muna siya, nag-set siya ng example. No? Kaya nga kung babalikan mo yung binuksan natin kanina, ano sabi? Binibigyan sila ng kapangyarihan at karapatan. No? Kapangyarihan para ipangaral at magpagaling ng may mga sakit. Ano naman yung sa spiritual na bagay? Pinag-aralan natin ito, nadaanan natin. Lucas 8:34-35. Nang makita ito ng tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang taong upang tignan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino ng isip. Sila'y lubhang natakot. Again, nung inutos ang ating Panginoon na magpalayas ng demonyo, siya mismo sinetya paano ang gagawin. Kung paano tatrabahuhin yung mga tao na inaalihan ng masamang espiritu. Again, ang ating Panginoon ang galing. Hindi tayo tatawagin at isusugo nang wala tayong training. Ito maganda eh. Tinuturuan muna ng Diyos, tinuturuan ng ating Panginoon bawat siya sa atin kung paano natin i-model o paano natin gagawin itong mga. Siya mismo nag-set ng example kung paano gagawin ang mga bagay na ito. Pangatlo, no, ano pa ang sinabi ng ating Panginoon?
kailangan daw magtiwala ng totoo sa Diyos. 9.3, sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Bakit kailangan pang i-remind sila ni Jesus tungkol dito? Well, lahat ng mga nabanggit, concern ito ng lahat ng tao. Kahit po ako, concern ko po yan. Di ba? Kaya nga kumisan, mahirap, pag ang concern mo, natubunan yung kalooban ng Diyos na dapat gawin. Kasi lahat ng tao ay concerned dito sa mga bagay na ito. Kaya kumisan, di makapunta sa church eh. Bakit? Pupunta ka lang sa gawain para kay Lord, daming concern. Walang titingin sa aso. Di ba? Naano nyo na ba yan? Hindi ka makapunta sa church o magpunta sa gawain kasi yung aso mo walang titingin. Daming labahin. Imbis na pupunta kay Lord, sabihin, naku, paano naman yung labahin ko? Concern. Walang pera. Concern yan. Walang isusuot. No? Kaya lang, tingnan natin. Hindi ba itong mga bagay na ito, concern ito, karamihan ng mga hindi mananampalataya? So, ibig sabihin, dapat yung isipan natin na-renew na bago na-upgrade na. May kasabihan tayo, kapag gusto, may paraan. Ibig sabihin, kapag gusto natin, magagawa natin. Bakit naman yung aso ay magiging hadlang para pagpunta mo sa simbahan? Aba, ipag-pray mo, Lord, baka naman tulungan niyo po ako kung ano po ang gagawin ko. So, ipag-pray mo. Kung yung aso magiging hadlang, nakakatakot, baka kunin ng Lord yung asong yan. Kasi kung yan ay ikakatwiran mo na, ikakatwiran natin na kaya hindi tayo makapagsimba dahil dito sa mga aso. No. So, ibig sabihin lang nito, gusto ng Lord, ipag-pray natin lahat ng bagay. So, binigyan tayo ng utak ng Lord. Alam mo, linggo, may simba. So, huwag ka maglalaban ng linggo. No? Huwag ka maglalaban ng linggo. Baka pwede, Sabado. Alam mo po, pag nakita ng Lord na tayo ay talagang seryoso sa pagsunod sa Kanya, magtitiwala tayo sa Kanya, magugulat ka eh. Kahit pagod ka, magagawa mo ng mga bagay na dapat mong gawin. Walang pera? Si Lord, naalala natin yung, di ba, yung Israel, wala silang makakain. Nag-pray lang sila. Again, ito sasabihin ko po, hindi po ibig sabihin na tinuturuan tayo ng Diyos na maging tamad. Hindi ibig sabihin na pabayaan natin yung mga gawain natin. Kaya nga, may binibigay tayong saktong oras. Alam niyo ba, panahon nila Moises noon, pagdating ng Sabat dahil sasamba sila, ang ginagawa ng Diyos, yung bago sila pumunta sa Sabat, halimbawa, gabing ito, itong araw na to, dahil Sabat bukas, hindi sila pwedeng gumawa. Ang gagawin ng Diyos, lahat ng mga kailangan nila, ibibigay yung araw na yan para hindi sila magkakaroon ng concern patungkol doon sa mga bagay. Kagaya ng pagkain. Anong ginagawa ng Lord? Di ba, Lunes, sa simula, hanggang sa mga susunod na araw, dapat isang beses lang sila kukuha at dapat yung sapat lang sa araw na yun. Para kinabukasan, kukuha uli sila. Pero, kapag dumating ang panahon na merong Sabat kinabukasan, yung araw na yan, doble ang kukunin nila. Hindi nasisira yung mga pagkain na dapat hindi sumobra. Kasi yung mga ibang araw, pag sumobrang kinuha nila, nasisira. Ano ibig sabihin? Gusto ng Lord, ma-develop yung tiwala ng mga Israelita sa ating Panginoon. Ganon din sa atin. Yung tiwala natin kay Lord, gusto niya, i-develop natin. Nung pinanganak ang ating Panginoon dito, meron po ba siyang dala? Wala. Saan po siya pinanganak? Sa sabsaban. Sa sabsaban na doon nakatira ang mga hayop. Sa sabsaban na
Alam po naman natin yung mga bata, lalo yung baby, sensitive ang balat niyan. Pero again, hinayaan ng Lord na yung sarili niya mismo makaranas ng ganun. Pero meron po ba tayong nabasa doon na nasugatan o nagkaroon ng allergy o nagkaroon ng asthma ang ating Panginoon? Then, alam po naman natin, pag sinabi sa amoy po yan ng mga pupo ng mga hayop. Marami pong hindi ka nais-nais na amoy dyan. Pero again, bumaba dito ng ating Panginoon, wala siyang dala. Kaya totoo yung kasabihan eh. Dumating ka rin sa mundong ito, wala kang dala. Aalis ka sa mundong ito na wala ka rin dadalhin, kundi ang sarili mo lamang. Totoo po yan. Kaya nga ang galing ng ating Panginoon. Nung pinakita niya itong bagay na ito, iisa lang ibig sabihin. Gusto ng Lord ma-develop. At mismo ang ating Panginoon, pinakita niya, nag-example siya kung anong ibig sabihin ng magtiwala sa Ama. Dahil tiwala siya sa kanyang Ama na ibibigay lahat ng kanyang kailangan. Walang makain, concern ba natin yun? Concern natin yan. Kahit ako, concern ko po yan. Pero anong ginawa? Sabi sa Mateo 14:15-21, nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kailang makakain. Sabi ng ating Panginoon, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ng mga ito, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi ang mga ito. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing na tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga banat. Take note, kapag na kay Lord ka, pwedeng busugin ng Lord. No? Actually, di lang sila na bundat nabusog pa sila. At take note ulit, meron pa silang naisubi. Ito, palagi ko sinasabi ito Noon pa pala, uso na pala yung Sharon. No? Nagbalot, merong mga natira. Pinapakita lang ng ating Panginoon. Di ba inutos siya, huwag magdadala? Kayang gumawa ng himala ng Lord along the way. Bakit? Kasi kung minsan yun ang concern natin, kaya tayo ayaw umalis. Anong kakainin ko? Dito pinapakita na kailangan magtiwala lang. Again, hindi ko po sinasabi na huwag na tayong magtrabaho. Hindi po yan ang tinutukoy dyan. Tinutukoy po dito yung so much concern natin sa maraming bagay. Maraming kaparaanan ng Diyos para tayo ay magkaroon po tayo ng satisfaction sa lahat ng bagay. At ito, pinakita lang, wala kulang, kapos. Pero 5 tinapay, 2 isda, ilang libo yung kumain. Yeah? May natira pa, may naitabi pa. Ano ibig sabihin? Si Lord palagi, gusto niya magtiwala tayo ng totoo sa Kanya. Huwag tayong mabahala kapag mayroong gawain, sumama tayo, mag-join tayo. Alam niyo po, pag ganito ang attitude natin, makikita natin yung himala na pwedeng gawin ng ating Panginoon. Sabi nga niya rito sa awit 111:5, ang sa Kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di nasisira. So kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, isa pong paraan ito nang tayo ay gumagalang sa Kanya. At sabi rito, sagana, hindi pa nasira si Lord sa Kanyang mga pangako. Ang tanong lang, magtitiwala ba tayo talaga ng totoo sa ating Diyos? Kasi kung hindi natin mararanasan
yung mga magagandang himala na pwede niyang gawin. Ako minsan natutuwa po ako eh. Meron ako nalaman na napakinggan na isang testimony na hindi man sila sagana sa lahat ng bagay. Dahil problema lalo natin ngayon, pasukan, pag-aaral ng anak. Pero merong mga bata na nagiging scholar, nakakalibre sa school. Bakit? Dahil naniwala yung mga magulang, even yung bata, na merong gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. At nagpapagamit sila kay Lord. Kapag tayo sumunod, nagpagamit tayo kay Lord, hindi po pwede na hindi niya tuparin ang kanyang pangako. Ang gagawin ng Lord, ibibigay lahat ng kailangan natin para hindi ito maging hadlang sa pinapagawa ng Diyos o yung concern natin. Dapat ang concern natin na andun doon sa mga gawain na pinapagawa ng ating Panginoon. Walang imposible kay Lord. Kaya sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay mangaral? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay manalangin sa mga taong may karamdaman? Kalooban ba ng Diyos na sumunod tayo at gawin natin ang kanyang kalooban no matter what? Sabi dito, hindi tayo pagkukulangin at ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Kapatid, hindi sa aksidente nakikinig ka sa mga oras na ito. Ito yung pagkakataon na sinasabi ng ating Panginoon. Matagal na, gusto kitang gamitin. Pero ang tanong, magpapagamit ka ba? No? Kaya again, sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Again, nire-remind tayo ng Lord na kaya niyang isupply lahat ng kailangan natin. Again, hindi po yung gusto natin, yung kailangan natin ang ibibigay ng Diyos. Kasi kung minsan may mga gusto tayo na hindi naman natin kailangan. Ang ibibigay lang ng Diyos, yung magagamit natin para tayo ay magpatuloy sa kanyang gawain. Kaya kaibigan, kapatid, ito isang pagkakataon. Hindi mo napakinggan ito for the sake na information lang ito. Bilang lingkod at bilang tinawag ng Lord, tayo ay merong gagawin. Tayo'y tinawag dahil merong ipinapagawa sa ating ang ating Panginoon. Ano yun? Ipangaral natin ang tungkol sa kanyang kaharian. Tulungan natin ang may mga karamdaman. Ilalapit natin kay Lord. Tulungan natin ang mga tao na totoong magtiwala kay Lord. Kapatid, baka hindi natin nagagawa ito dahil tayo mismo, meron tayong problema, meron tayong karamdaman, baka kulang yung ating trust sa ating Panginoon at hindi tayo makapangaral dahil hindi natin alam kung paano gagawin. Kaya nga meron tayong mga training na ginagawa, meron tayong salita ng Diyos na pwede nating balik-balikan para makita natin at tignan natin kung paano ginawa ng ating Panginoon itong bagay na ito. Kung itong ninanais mo, gusto mo magamit ka ng Lord, anyayahan kita na sumunod sa panalangin na aking sasabihin, gawin mo na nanggagaling ito sa iyong puso at angkinin mo ang panalangin ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming pagkakataon, hindi namin nagagawa itong mga bagay na ito. Pero salamat sa oras na ito, sa araw na ito, pinapakita mo po sa amin kung paano po magiging kami ay effective bilang tinawag
bilang sinugo po ninyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako hahayaan na sa sarili ko lamang karunungan at kaalaman. Sabi mo nga, sasamahan niyo po kami, empower niyo po kami, kaya hayaan niyo po, Panginoon, na talagang totoo gawin po namin itong mga bagay na ito. At Lord, ako po ay naniniwala na ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking karunungan, at ikaw ang aking kalakasan. Ako po ay nananalig at sumasampalataya na ikaw ang aking totoong Diyos sa aking buhay. Kaya tulungan niyo po ako, Panginoon, na ibahagi ko rin sa iba ang tungkol sa inyong kaharian, ang tungkol sa kagalingan na pinagkakaloob po ninyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na totoong ma-develop pa ang aking faith sa inyo. Kapatid, sa mga oras ito, maaring meron kang physical na karamdaman, kagaya ng pinag-aaralan natin, ito yung pagkakataon, pwede tayong lumapit sa Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya, physical man yan, spiritual man yan, emotional man yan, sige, humingi ka, humingi tayo ng kagalingan sa ating Diyos. Sabihin mo sa Kanya, anong yung problema physical? Anong yung problema spiritual? Panginoon, naririnig po ninyo. Naririnig po ninyo. O meron kang kapatid o kakilala na merong karamdaman, ito rin yung pagkakataon, ilapit natin. Sabihin mo ang kanyang pangalan. Sabihin mo sa ating Panginoon, yes, Lord. Ikaw ang aming nakila na manggagamot. Ikaw ang aming kalakasan. Naniniwala kami, Lord, na kaya mo magpagaling. Physically, spiritually. Walang imposible sa iyo, Lord. Alam po namin, Panginoon, kayang-kaya mong gawin. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Lord, tulungan niyo po kami. Kapatid, emotionally, meron kang problema, kung kanino man, ito yung pagkakataon. Lumapit tayo kay Lord, sabihin natin na gusto natin maayos yung ating relationship sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapatid. Kung kinakailangan humingi tayo ng tawad, o kung kinakailangan tanggapin natin yung paghingi niya ng sorry, mabuti ang ating Diyos. Tayo rin, pinapatawad tayo ng ating Diyos sa ating mga pagkukulang, sa ating pagkakamali. Hallelujah. Mabuti ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po niyo namin sa inyo ang aming mga kapatid na walang pinagkakakitaan. Alam po namin, Panginoon, na kayo isang Diyos na ayaw niyo ng taong maging tamad. Gusto po ninyo meron kaming pinagkakabalahan na hindi kami umaasa kung kanino man tao. Bigyan niyo po ng trabaho na hindi magiging hadlang sa pagsamba at paglapit po namin sa inyo. Yung sa devotion po namin, hindi maapektuhan. In Jesus' name. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan. Hayaan niyo po, Panginoon, na ma-enjoy ng sino man sa aming kalagitnaan ang merong kaarawan. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay. Salamat din, Panginoon, sa extension ng anniversary ng mga mag-asawa. Dahil ikaw ang naging sentro ng pagmamahalan, kaya merong pinagdiriwang na anniversary. Yes, Lord. Lord, tulungan niyo po ang bansang Pilipinas. Kailangan po namin ng mga leader na totoong may takot sa inyo. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Sa lokal man o national, upang magkaroon po ng totoo na pagpapala ang bansang Pilipinas. Magkaroon po ang bawat isa po sa amin ng banal na takot para po sa inyo. Yes, Lord. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga military, ang aming mga kapulisan, na tunay na gampanan po niya kalandakuwarin para sa kaayusan at peace and order ng aming bansa. Ang aming mga senador, mga congressman, tunay na makagawa po sila ng batas
na ayon sa inyong salita, natatawagin po itong God's law. Magkaisa po sila. Magkaroon din po silang banal na takot sa inyo para ang reference nila sa paggawa ng batas palagi ay ang inyong mga salita. Yes, Lord. Yes, Lord. Muli, Panginoon, pagpalain mo rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Lord, sa umagang ito, alam po namin na kinatagpo mo na at patuloy mong katatagpuin ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Muli, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan, willing po tayo na i-cater po ito, inyong mga inquiry. Dahil gustong-gusto po namin na lalo pa ninyong ma-enjoy ang Word of God. Salamat dahil meron tayong mga pagkakataong kagaya na makapakinig ng salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon at muli, magandang umaga po sa ating